Maupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo ay nagbigay ng katuruan ang Panginoon tungkol sa pagkabahala, worry. No? So iyan yung tema na ibinibigay ng Panginoon. Lagi, pag ikaw ay nag-aalala, lagi kang nag-worry. No? Diba? Lingunin nyo nga yung mga katabi nyo ngayon. Mukha bang balisang-balisa? Sabihin mo sa katabi, bagay malalayo kayo, no? Mukha na bang haggard yung katabi ninyo? Ano? Ganyan ang nang nangyari sa atin pag lagi tayong nababalisa. At sabi ni Jesus dito, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-alala. No? At yung kanyang mga katuruan ngayon ay yun ang ipinapaalala sa atin. No? Na instead of worrying, surrender to the Lord everything, no, that you are worrying about. No? Bakit tayo pinapaalalahanan ni Jesus na huwag maging balisa o huwag mag-alala o huwag maging aligaga? No? Unang-una, sana maunawaan natin, worry is unnatural. No? Worry is unnatural. Bakit? Hindi naman yan yung natural na estado natin eh. At nung tayo ay nilikha ng Diyos, hindi naman yan ang inaasahan ng Diyos sa atin eh. Worry is not our natural state. Nakakita na ba kayo ng batang isinilang na nag-aalala? Sa bagay, baka yung iba sa inyo, nung isinilang, mukhang nag-aalala na, no? Hindi, no? Kaya nga, di ba, meron tayong expression, sleeping like a baby. Di ba? Sleeping like a baby. Kasi yun yung ating natural state eh. No? When we rest confident in the arms of our Father or our Mother. No? At yung mga bata, nagsisimula na naman tayong mag-alala kapag tumatanda na tayo eh. No? Pero yung mga bata, hindi naman nag-aalala. It is not our natural state. No? Alam niyo yung salitang worry, galing yan sa salitang Griego na merimnao. No? Merimnao. Anong ibig sabihin ng merimnao? Yan ang worry. At yung salitang merimnao, galing yan sa dalawang salita. Yung una ay meritso. No, meritso. Ang ibig sabihin ng meritso ay to divide. And then yung nous, yung salitang nous, ibig sabihin niya mind. No? So, meritso, ang ibig sabihin niya to divide, and then yung nous is mind. So, anong ibig sabihin ng merimnao? To divide the mind. Di ba ganun ang nangyayari kapag tayo ay nag-aalala? Parang laging hati ang iyong isip. Nandito ka ngayon, pero yung isip mo nasa iba. Nandito ka ngayon, may kausap ka, pero yung isip mo wala sa kanya, nasa iba. Nabubuhay ka ngayon, pero ang isip mo nasa kinabukasan. O kaya naman yung isip mo ay nasa kahapon. So hindi yung isip mo laging divided. Kaya kapag ikaw ay nagwo-worry, ang pakiramdam natin tayo ay sabog. Tayo ay kalat-kalat. At hindi yan ang ating natural state. Kaya even from a physical point of view or psychological point of view, pinapaalala sa atin, walang maidudulot na mabuti ang worry. Because it is unnatural. Sabi nga ng iba, yung worry daw, para kang nasa tumba-tumba. No? Lagi kang gumagalaw, pero hindi ka naman umaandar. No? You are always moving, but you are not moving forward. No? Lagi kang alagaga, pero hindi ka naman nakakaalis doon sa iyong kinatatayuan. Ano? So, yan yung una na pinapaalala sa atin. Jesus, kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Worry is unnatural. Pangalawa, kaugnay dun sa una, worry is unhealthy. No? Hindi lang psychologically, hindi yan mabuti, at hindi lang psychologically, even physically, ay hindi makabubuti. Sabi nung mga psychologists,
90% ng mga bagay na pinag-aalalahanan natin hindi naman nangyayari. No? Kaya nagkaroon nga ng conversation yung mag-asawa, sabi ng lalaki dun sa wife niya, sabi niya, "Why do you always worry?" Sagot ng babae, sabi niya, "Because 90% of what I worry do not happen." Oo nga naman, ano? Hindi naman nga raw nangyayari. Kaya worry siya ng worry. Kaya lang, kapag nag-worry ka, totoo yun, 90% ng mga bagay na pinag-aalalahanan natin hindi nagkakatotoo. Pero hindi ibig sabihin no, mag-worry ka ng mag-worry. Kasi kapag tayo ay nag-worry, even physically, yung ating brain nagsisikret ng mga hormones. At yung mga hormones na yon toxic. Marami sa ating mga sakit, dala ng pag-aalala. Dahil kapag when we worry, yung ating katawan nagsisikret ng mga toxins, dala ng ating pag-aalala. Kaya worry, even from a physical point of view, is unhealthy. Okay? And then pangatlo, ang pinapaalala sa atin ni Jesus, worry is unholy. No? So una, unnatural. Pangalawa, unhealthy. Pangatlo, unholy. Now, anong ibig sabihin ko na unholy? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka banal kapag ikaw ay nag-alala. Hindi ibig sabihin na nagkakasala ka kapag ikaw ay nag-aalala. Hindi. Ang ibig sabihin ko ng unholy, inilalayo ka sa Panginoon. Inilalayo ka sa Panginoon. Kaya sa Ebanghelyo, di ba ang sabi ni Jesus sa akin no? Kung yung mga ibon sa himpapawid ay inaalagaan ng Panginoon, kayo pa kaya mas higit kayo sa mga ibon. Mas higit kayo sa mga ibon sa himpapawid at hindi kayo pababayaan ng inyong amang nasa langit. No? Meron akong nabasang definition ng worry. Ang sabi, worry is a conversation that you have with yourself over the things that you cannot control. Pag-isipan nyo yan, ha? Worry is a conversation you have with yourself over the things that you cannot control. Di ba? Lagi mong kinakausap yung sarili mo sa mga bagay na hindi naman magbabago, hindi naman mababago. Lagi mo lang kinakausap ang sarili mo. Kaya ibig sabihin, walang kabuluhan. Pero ano naman yung worship? Kasi instead of worrying, let's turn our worry into worship. At ano yung worship? Ang sabi ng worship, worship is a conversation you have with God over the things that He can control. Ayan, ano? Mas maganda yun, di ba? Kaya ang tanong sa atin ngayon anong conversation ang laging nangyayari sa inyong isip? What conversation goes on in your mind regularly? Tandaan po natin yung sinulat ni San Pablo in Philippians 4, verse 6. Sabi ni Paul, "Do not worry about anything. Instead, pray about everything." So anong sinasabi ni Pablo dito? Replace your worry with worship. Instead of worrying, worship. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all that He has done. Sa araw nito, yun yung baunin natin, i-take home natin yan, Philippians 4, verse 6. At paulit-ulit nating i-remind yung ating sarili so that instead of worrying, na alam natin ay unhealthy, unnatural, and unholy, we will replace worry with worship. Okay? We will surrender it to the Lord at yun yung conversation na gagawin natin sa ating isip. We do not converse with ourselves over the things that we cannot control. Instead, we will talk to God over the things that He can control.